Thank you for not skipping ads sa mga videos namin. And thank you for subscribing as VVIPs. Dahil dyan, makakapagbigay tayo sa ating Beneficiary of the Month. And our new beneficiary, Women's Global Network for Reproductive Rights. WGNRR is a Southern-based global network that connects and strengthens movements for sexual and reproductive health rights, or SRHR, and justice. Supporting WGNRR means supporting organizations and young people across the Global South in taking action and promoting SRHR for all. Para sa kabataan at para sa mga kababaihan. So if you want to be a VVIP, subscribe at ang walangkwentangpodcast.com. Salamat mga generous and pretty naming mga ka-eme! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Okay, game. Hello! Natuloy din. Pero kahapon, So kahapon tayo nag-record ng DMCI ng morning. yes, Tapos, dapat, sa gabi, so gabi ng May 13, biglang nagkaputukan sa Senado. yes. Pero nandito na yung mga ka-eme. Andito na yung mga ka-eme, tapos biglang nag-brown out. Nag-brown out. Pero parang wala namang connection. Hindi tayo sure. Hindi tayo sure, oo. Kasi lahat ng ito ay, di umano ay staged lamang. Di umano, don't take me for it. Don't take me for it. Tapos nagkailaw, nung umalis na tayo, nag-decide na tayong pack up Oo, na. nagkailaw nung... Wala lang. Wala, oo. Ano pala, morning, madaling araw na pala nakatakas. Oo. Di ba? Nakatakas o pinatakas? Or namasyal kasama si Robin Padilla. Yes, baka nga. Dilan-dala daw yung lumabas eh. Oo. Nag-date. Nag-date. Okay, game. Sige, ngayong episode, actually, supposedly, ta-travel memes namin. Pero ilang beses na tayo nag-travel Travel memes. So, anything goes na lang ng memes. So, catch up memes. second pa lang to na catch up. Talaga? Ata eh. Kailan yung dating catch up? Yung wala rin tayo maisip na topic. So parang, sige, catch up na lang tayo. Na para pag hindi nag-uusap, di ba? So magka-catch up tayo at humanap tayo ng audience para makinig sa ating pagka-catch up. Yes. So very papansin vibes. Nakala mo naman interesado talaga sila. Pero ganito lang naman tayo dati, nung Zoom pa lang. Minsan chika-chika na lang na ano. Ang difference lang, nakikita lang natin sa ganito yung bored na sila. Oo, totoo. Oo, na parang hindi ba sila tatawa? Wala bang nakakatawang mangyayari? Yung mga ganun. Polite na lang na ano. Polite na yes. lang sila. Pero bigay muna natin yung ano, ang spotlight sa ating summer Yes! drinks. Meron Sana by the kaming- time ilabas natin to, meron pa. Nirelease na ng Basta Cafe ang kanilang 2S Favorito Special Summer Drinks. May nag-comment, mali daw yung grammar. Anong gusto mong sabihin din to, Nay? You don't know Spanish. Mali daw eh. Para sa mga bagong listeners, bakit ito yung pangalan? Play na lang nila yung ano, college memes. Ang question niya ay parang 2S, paborito, nota. Parang ganun. So sabi ko, paborito, syempre favorite. Talagang tatanungin ako ano yung paborito kong nota. Ano bang foreign language mo nung college? German tsaka Latin. German? Du hast es so flash. Iklibidik. Yun lang yung alam. Gabo, bakit Latin? May gusto ko bang i-ano? Hindi ko rin alam ito nag-Latin. Bakit yung Latin? So, Tingin hindi mo ko- magagamit mo talaga yung Latin? Hindi ko kasi alam na kapag, may dalawang, sa UP, kailangan mo mag-take ng dalawang foreign Yes. language. So yung tinake ko, German 10, tsaka Latin 10. So yung bang mga classmates ko, ang ginawa nila, 10 and 11, parang Spanish 10 and 11. Yes. Ganun pala dapat. So hindi ko alam. Pero ba't nga Latin? Yun na lang yung meron. Oo, Ang weird ata. ng Latin, ma. Kaya nga, ad hominem, mga ganun kami. Kahit di kami nag-Latin, alam namin yung ad hominem, ma. Ako, French 10. Nakwento ko na yata yun eh. French 10, tapos Spanish 10. Spanish 10. Doon ang galing yun. Oo. Yung una ko, French 10, tapos parang ano lang yung ata ko doon, 275.
konti na lang bagsak na. 3 yung bagsak sa... Ay, hindi. Tres pa sa. 3 pa sa... Oo. Oo, malapit ng... So, yung French 10 ko, 275. Kasi yung... Wala, gusto ko lang naman talaga matuto Sa mag-French. amin, sa German 10, role play. Yun yung finals namin. Gogi. Ang babasos na mga utak nyo, As in, parang, kunwari, yung natapat sa amin, customer tsaka call center agent. Di, ang hirap. Parang kailangan namin... Sa trip to. Ang hirap talaga. Tapos parang, yung kailangan mo sabihin yung number mo. Ang hirap. Number syempre, in Deutsch, in German. Dahil ba yun? Oo. Tapos, ang nakuha kong score kasi noon, 1.75. Ang taas naman. 1.75. Tapos, sobra kong grade conscious kasi noon nung college. Tapos, medyo, competitive ako nung college. So, nung nakita ko 1.75, sabi ko, hindi to dapat 1.75. Wow, ikaw pala mga sinuunang Gen Z. Yes! Sabi ko, dapat to, parang feeling ko dapat 1.25 ako, ganyan. Bakit? Kasi lagi akong pumapasok, mataas yung mga... Wow, pumapasok ko lang dapat. Gen Z. Oo, tapos ang taas ng mga exam ko. So, nilapit ko dun sa prof. Oo. Nahiya ako nun. Parang after nun. Tapos binigay naman niya sa akin yung 1.25. Ang sarap. 1.25 ako, yes. Pero hindi naman ako talaga cum laude. naipaglaban mo? Naipaglaban ko. Tapos after nun, medyo nahiya na ako. So, hindi ko na, parang first and last ko na yun ginawa. Ang sarap. Ngayon ko lang ito natikman eh. So, yung kay Tonet ay Tonet's 2S Favorito Matcha. Yes. So, itong akin naman ay JP's 2S Favorito Dirty. Yeah, so ano siya? Dirty coffee. Ano yung dirty coffee? Hindi ko kasi alam yun eh. Kayo So, lang yung nakaalam dirty yun. coffee, totoo siya, hindi talaga siya parang, may nag-comment kasi doon sa Instagram, bakit naman po dirty yung kay Direk? So, yung dirty coffee, talaga siya, chilled na milk, tapos, bubusan mo ng espresso. So, yun yung dirty. So, sa ganito talaga siya siniserve. Ganyan. Ayun. So, yung ginawa ng Basta Cafe through Ni Dana, Dana, ng aming our coffee coffee connoisseur. Ang sarap! Masarap siya. Yes. Imbes na chilled na milk, coconut sherbet. Yes. So, may Oo. sarap. Tapos meron siyang Coconut. coconut shavings. Try nyo na. Oh, taray mukbang. Ako yung sa French, hindi ko na siya nilaban. Kasi tama naman na 275 ako. Yung Spanish. Kasi naman, bakit naman gano'n yung finals? Parang, first of all, nakakaintindi ako ng konti. Yung mga basic naman na French. Yun, kaya nag-Spanish 10 ako. Naisip ko, siguro naman ito, hindi ko na ito 275 kasi pinakamalapit yun sa Pilipino. Na 275 ka pa rin, no? Hindi, 1 something ako doon. Pero GC din, grade conscious din ako noon eh. Malalang grade conscious ako. Nung college or nung first year lang? Nung buong college. Oo nga, may dala nga kayong yung CPU eh. Oo, grade. Tapos, hindi sa magmamayabang kasi cum laude ako. Cum laude sa Toneto, oo. Sorry pero konti na lang. Parang Magna? point something, magna ako dapat. Tapos binabalikan ko yung itong French talaga. Nakakatawa. Yan yun ba eh. Kung naging kahit 2.5 lang, 2.25, magna ko. Alam mo, pinakita ko kay mama, sabi ko kay mama, yung nanay ko kasi, siya yung parang, bakit ka number 2 kung pwede kang number 1? Ganun talaga si mama. Yung, pero hindi ko yun minasama Kasi parang lagi siyang ganun. Pag kunyari, mama top 8 ako, ba top 8? Ganun. Second place ako sa poster making. Second place. So parang growing up, yun yung naging ko na parang, pwede ka naman mag-aim for For Kasi alam mo, more. for more. So nung pinakita ko kay mama, sabi ko, ma, alam ko na yung sabihin nun. Sabi ko, ma, cum laude ako. Ano sabi niya? Sabi, di ba? Bakit hindi magna? Eto ka na nga. Sabi ko, ma, eto ka na nga. Sinugod ba niya yung French prof Hindi mo? naman. Ganun lang naman siya. Hindi siya Gusto Gen Z. kipag-away siya, no? Oui! Oui, oui, oui. Je suis Je t'aime! I love you yung prof. Pero yun, yun talaga yung binabalikan ko. Tuwing naiisip ko yung dapat magna ako. Syempre, hindi naman nagma-matter na yun. Especially sa film, Nag-matter ba ang Latin honors pag graduate ka na? Ako feeling ko sa atin, sa industriya natin, hindi masyado. Nagma-matter siya sa mga magulang. Yun yung sigurado that is ako. true. Yun sigurado ako. Kasi, fairness doon sa mga dalawang kapatid ko, cum laude din naman sila. Ang toro. Sorry. The Jada 2 and Jada 3. Yes. Oo. Okay. Catch up na talaga. Oo. Pero ang sarap talaga. Fairness. Okay. Ayan, so mag-hello muna tayo sa mga VVIPs na nandito Hello, ngayon sa cafe. VVIPs na pumalit!
live recording. Oh, ang dami. Nakakabol sila mo. Meron tiga Zambales dito eh. Oh, yung Yes. totoong tiga Zambales, nasaan? Hala, wala. Wala na. Umalis na. Umuwi na. Ano? Ayan, tapos sa Zoom. Sa Zoom. Ilan tayo sa Zoom? Ay, wow. 432. 400,000. Ay, buti na lang nagdagdag. Nagdagdag tayo. Kanina kakabili lang ni Chris eh. Dapat kasi 300. Tapos sabi ko, feeling ko wala naman pupunta kasi kami lang nito net. Nakakaiyak naman to. Nakakaiyak. Stop! But thank you, guys. Thank you. Ayan. Okay, ako si JP at I'm just happy to be here. Ganun. Ano ba? Ako si Tonet and I'm happy. Totoo yan, guys! Totoo yan! Hindi natin ito i-delete. Masaya siya! Bakit? Hala, iyak ka ba? Yes! Water! I think naalam na natin ang topic natin for tonight. Yes, Tito Boy! Blonde ka ba ngayon? Ba't ka blonde, Tito Boy? Tunet! Parang Chris Aquino yung... Ay, talaga ba? Bukusan mo na! Oh, game at ito ang... Walang Kwentang Podcast! Watch it first on YouTube. And powered by I Am Rentals. Yes. And powered by Ka-MS. Yes! Always powered by KMS. Yes. So nag-isip kami ni Tonet kasi ng topic kanina. Parang napunta sa travel memes, tapos RRL. Oo. Medyo matagal na kami hindi kasi nakapag-RRL din. So, So, ano mo na yung RRL? review of related literature. So nag-start to nung sa mga Santa letters na nagbibigay tayo ng mga suggestions, mga films, mga books, mga series, ganyan, na related dun sa problema ng letter sender. Tapos tinigil natin no? Tinigil natin sobrang haba ng episode. Oo, nagiging 150. Pero may nilabas tayong episode, yung Midnight Girls. Oo. Pwede na siyang ipasa sa Oscars. Ganun kahaba. Parang 1 hour 40, mga ganun. Pero kasi Haba. may dalawang brands. Tatlong brands. Thank you sa mga brands. So, ngayon, naisip namin na everything under the sun na lang itong episode na ito. So, medyo catch up. Kasi medyo matagal na rin yung... Kasi ang dami namin mga pelikulang napanood recently na magaganda. Yes. Nakapag-travel. And... Nag-birthday ako. Pag-birthday ka pala. na marami nangyari sa birthday ni Tonet. Marami pa nangyari. Nakalimutan mo na? Go, ikaw na mag-start. Okay, sige. Anong gusto mong ikwento? So recently, nanood kami ni JP ng premiere night ng Midnight Girls. Yes. Ni Iris. Sinong nakapanood na? O in fairness. Nakakatawa, no? It's the best comedy film. Na medyo nakakatakot din. Grabe. Best horror film din. Oo, Yes. Grabe. So yung Midnight Girls ay written and directed by Irene Emma Villamor. Tungkol siya sa 4 na babaeng magkakaibigan. Well, hindi naman sila lahat magkakaibigan pala. Merong isang bagong salta. Pero tungkol siya sa mga entertainers sa Nagoya. Sa Japan. Sa Japan. So, friendship film. Pero kung hindi nyo pa napapanood, nag-guest si Jody, tsaka Sanya, tsaka si Irene. Si Ka-Irene dito sa Walang Kwentang Podcast. So, pero nung inano namin yun, nirecord natin, Di pa hindi pa natin namin napapanood. napapanood. Wala pa ako napapanood any clip. Except for the opening, kasi pinapanood yun ni Irene na meron ngang isang nag-review na one of the best openings of a Filipino film or maybe any film of 2026. Ang ganda ng opening nun. Ang ganda ng opening. Ang bilis lang, tapos Na-build up mo na agad ito yung setting, ito sila, yung characters. na-establish agad yung characters. Oo. Si Chris ang costume designer. Si Chris. Pero under kay
ni Ferdy Abuel, the production designer. Yes. So my review is it's breathtaking. Wow. Siya rin. Hindi, ano ba? Hindi ko kasi in-expect na, so, spoiler alert, nakakaiyak siya ng malalay. So, hindi ko nga in-expect na nakakaiyak siya. Kasi akala ko, ano lang, yung tamang, ano lang, nakakaiyak, nakakatawa. Pero iba yung, oh my God, ngumangawa ako. Nawa ka? Ngumangawa ako. As in, sabi ko nga, pwede na ako umupo dun sa mga ini-interview. Pwede na rin ako umiyak kasama ng mga entertainers. Pero nag-start akong umiyak dun sa isang... Spoiler alert. Mag-spoiler Spoiler alert alert, tayo. But oo. kung hindi nyo pa napapanood, hindi, ang dami pang hindi nakakapanood. Oo nga eh. I think umalis muna kayo. Takip mo na kayo, Tapos na lang tenga! kayo pagbato. Oo. Basta may isang eksena doon, nasa trailer naman yun, yung ka-video call niya ni Jody, si Zaijan, yung anak niya. Tapos, basta may isang eksena na ka-video call niya si Zaijan, tapos ini-explain ng anak niya sa kanya ano yung ginagawa niya sa Pilipinas. My God. Doon ka nag-umpisa? Doon ako Doon nag-umpisa. ako nag-umpisa. Oh my God, pareho tayo. So baka feeling ko entertainer din ako at heart. Actually, ginamit naman nila yung word na Japayuki doon eh. Kasi, pero meron namang pagpapaliwanag. Kasi merong stigma Yes. na kapag kailangan sinadya matanggal pa sa paggamit ng Japayuki. True. Japayuki yung oo. Japan-Japan, sagot sa kahirapan. Yes. Saka yung ganyan. mga terms, yung lapad. Parang after so many decades, yun pa rin yung ginagamit ng mga terms. Pero yun, doon ako nag-start umiyak, tapos tuloy-tuloy na yun hanggang dulo. Ito din. Ang OA. Ang OA talaga, guys. Si Jody is Mama Vicky. Siya yung parang pinakamatanda na, siya yung nanay-nanayan nung Parang siya na tatlong... yung pinakamatagal na entertainer doon. Yes. So, nag-start sila, hindi sila magkakakilala. Magkakasama sila. Hindi sila magkakakilala Oo. eh. Tapos, si Sanya, si Jody, tsaka si Jane. Jane. Tapos yun nga, bagong salta si Loisa. Yes. Tapos, may pagkano siya eh, yung etiquette. Etiquette for Mistresses. Oo, yeah. na parang may bagong salta, ganyan. By Tas- Chito Ronyo. By Chito Ronyo. Tapos ito, tinuturuan nila yung mga ins and outs ng pagiging Japayuki, Yes. ganyan. Tapos ang ganda kasi, parang for me kasi, parang yung ang tagal na nung last film na tungkol sa mga entertainer sa Japan. Actually, pinag-uusapan nga namin yan ng friend ko kasi tinatanong nung isang colleague niya na parang tell me kung may bago ba doon sa kasi matagal na yung troupe ng Japayukis. Pero naisip ko, never naman tayo nagkaroon ng parang ganong troupe Na-center talaga. doon eh, oo. Kailan ba yung last? Parang, Ang tagal na. Hindi, wala na akong maalala eh. Pero parang kung isipin mo, yung napapanood natin, parang kunwari, yung theme ng anak, ganun siya eh. Yung OFW problems, parang same pa rin. Pero I think yung maganda dito sa Midnight Girls, hindi ko to sinasabi dahil kaibigan namin si Erin, kasi maganda talaga yung pelikula, guys. So ang maganda dito sa Midnight Girls, parang hindi lang problema ng mga OFW sa Japan yung pinapakita. Parang kung paano siya naitatahi dun sa mga problema ng labor dito sa Pilipinas. yung mga naiwan din nila. Oo, ang ganda talaga. Ang galing. Clap. Pwede siya maging director, si Irene. Oo, ang galing. Yung Ikaw? mapapa-mentor natin. Oo pwede. Pero pareho tayo ng iniyakan. Yun din. Yung first time niyang pinapakita, kasi parang may lamat yung relasyon ni Jody sa anak niya. Kasi nga, ang tagal na niyang nasa Iniwan niya ng 3 years old eh. Oo. So, ang tagal na niyang nasa Nagoya. Tapos, nag-uusap lang sila via video call. Pero, yung eksena na sinasabi namin ni JP, yun yung first time na nagsalita yung anak niya na nag-share. Kasi parang lagi, kumusta kayo dyan? Okay naman, ganun. Pero ito, in-explain niya yung kung ano yung grabe yung iyak ko. Siguro dahil, so yung part na yon ay parang it talks about youth activism. So, hindi ko alam ba't doon ako naiyak. Grabe, no? Grabe. Hindi naman ako super aktivista. Hindi ko matawag ko yung sarili na aktivista. Pero grabe, nung pinapakita na niya, iyak ako. Iyak talaga ako. Na parang magsalita ka na kasi maiyak ako. Ano to? Galing, oo. Hindi kasi yung feeling ko na naiintindihan ko yung ganong dynamics, yung kay Mama Vicky tsaka dun sa anak niya. Kasi before, yung ate ko, may tendency siya maging ganon. Yung lagi siyang, anong ginagawa mo? Ganyan. Parang yung kausap niya anak niya rito sa Pilipinas. Parang, nag-aaral ka ba? Bakit late ka na umuwi? Ganyan. Tapos, dun sa pelikula, nangyayari siya, pero dinagdagan siya ni Erin na parang pinagsalita niya yung bata. Na parang ang sabi nung bata na parang ni Zaiza na parang may kinig ka lang ba ma, ganyan. Kasi may sasabihin ako sa'yo. Doon ako nag-start na parang, may sasabihin siya, tapos doon ako umiyak. Wala, naiyak ako. Yung parang,
Yung part na naiyak ako ay yun, basta may pinapakita siya about sa activism chuchu. Tapos, I think ito yung time ngayon na hala, bakit tayo nahihiyak sa activism? Feeling ko dahil sa mga nangyayari din sa mundo, medyo nakaka-frustrate. Iyak talaga ako na iyak. Siguro dahil din nanggagaling tayo dun sa mga Negros 19, mga Oo, mga aktivista, mga researcher, mga gustong tumulong sa mga nandun. Oo. Tapos biglang pinagpapatay ng mga militar nang walang kalaban-laban. Pero sila yung nagre-represent nung mga tuy. Hindi kasi grabe talaga yung video call na yun. Sobrang Grabe! daming layers. Sobrang Oo. daming layers. Ang daming, nag-joke pa nga kami ni na Rod Marmol tsaka ni Rod Singh. Sabi namin, ang dami nangyari dun sa call na yun. Napagod ako. Dami nga, pero hindi mo naramdaman yung Oo, pero grabe talaga yung call na yun. Sobrang loaded siya ng emotions. Totoo. Parang first time ko atang umiyak ng ganun sa eksena na video call. Video Kasi, Oo, Di ganito lang kaliit pa yung buong screen. Sobrang liit lang ni Zijan. So, insert siya. So, ibig sabihin, hindi siya full screen. oo. Kasi, yung POV ay laging sa mga Midnight Girls eh. So, hindi siya napupunta sa POV Yes. nung pamilya, nung anak, nung nanay, mga kapatid. So, napakaliit lang. Oo. Tsaka, yun yung nagustuhan ko dun sa treatment ng Midnight Girls na, grabe Irene, bigyan mo kami Gcash Grabe, ha. Irene ah. Kapag kami, di mo nilibre lang eh. Paldo. Tama ba yung term? Charing. Yun yung nagustuhan ko dun sa treatment kasi kasi madalas kasi ang ginagawa sa mga pelikula na kunwari video call o kaya phone call, laging kunwari nasa US tayo. So meron kami ka-video call sa Pinas. Laging magka-cut to Pinas na setting. Pero dito sa Midnight Girls, nanatili na yung mga kausap ay nasa phone lang. Yung mga nasa Pinas. Parang nagstay sila na phone lang at hindi nagka-cut dun sa mismong setting sa Pinas. Na parang hindi ka humihiwalay dun sa kwento ng mga nasa Japan. Kasi sila yung focus. Yes. Parang gustong ilagay ni Irene yung audience sa place ng mga Midnight Girls na kahit tayo, hindi natin nakikita. Ang nakikita lang natin ay kung ano lang yung pinapakita nila sa video call. Nila pinapakita kung ano. Kaya nung yung eksena na yon na finally gumalaw yung camera, ganun, grabe. Tapos, na-explain niya kung bakit niya ginagawa to, na hindi naman, sa totoo lang, may kaya sila eh. Hindi Oo. sila Middle mayaman. class sila Pero, eh. Oo. oo, parang kasi nga, sobrang sipag ni Mama Vicky, nagpapadala siya ng pera. Sa totoong buhay, yung pagiging aktivista ni Zijan, hindi niya kailangan gawin. Kaya kailangan Actually. gawin. Kasi pwede namang, wala siyang pakialam dito sa mga, manggagawa na to. Pero nandun siya. Nandun Grabe, siya. iyak ko. Oh my God. Kala mo, aktivista talaga ako or kala mo, di ko alam ano nangyari talaga. Dire-diretso na yun. Tapos, okay na. Tapos meron pang tukol sa mga babae. Na naman ni Irene. Grabe Mula yun. aktivista, manggagawa. Sabi, paano Tsaka na yung lang yung nasa trailer yun, yung nasa parking lot sila, yung apat. Oo. Grabe, ang laking turning point nun. Oo. Tapos yung yung kay Jody, oh my God. Grabe. Ang galing. Actually, medyo trinay ko pang ano. Ba't kasi nyo ba pinapanood? Oo Ituloy nga. natin ma-spoil. Kasi nga, mas ma-action yung nangyayari sa totoong Oo nga buhay. eh. Nangako pa kasi ng limelight Ito ng naman si Bato eh. Kung kailan namang screening ng Midnight Girls eh. Tapos Saka naman- nasa Netflix pa yung The Loved One. Oo nga, kakalabas lang. Oo. Eh syempre, yung focus natin nandun sa Senado na stage lang naman. Di umano. Di pa pinaraya muna itong mga Filipino films na Anyway. Tapos meron parang tungkol sa pagiging nanay, pagiging babae na alam ko naman na ikaw bilang babae, ang dami mong sinakripisyo. Hala, iyak na talaga ako after na. Parang akala mo naman nag-Japan ako. Sabi ko, siguro sa past life ko, nag-Japan ako. Grabe, iyak ko. Tapos nung una, kasi nga, isa sa mga parang, yan naman New Year's resolution, isa sa mga gusto kong gawing pagbabago sa buhay ko ay, kasi nga dahil ayoko naglalabas ng emosyon in public. Kapag nakakaiyak yung pinipigil ko talaga. As in, ganyan ako. Tapos di ako naiyak. Kasi, May sinusuntok siya sa katabi oo, niya. ganyan. Parang ikaw yung maiyak, pinipigil ko. Tapos parang, bakit nga ba? Kasi ayoko kasi pag bukas ng ilaw, tapos parang umiiyak-iyak ako. Pero parang since last year, trinay ko nang hindi isuppress yung emotions. Tapos parang maganda pala yun. Parang Ikaw good pala yung cry maingay na umiiyak noon. Ay, ako yun.
Tapos tuloy-tuloy. So ito yung, ang dami ko iniyakan. Oh my God, mamaya yung Devil Wears. Napanood mo na ba? Napanood ka na? Oh my God! Grabe! Napanood ka naman na, di ba? Okay. Bakit? Tapos yung Midnight Girls. Yung tao. 2 days pa lang naman. Sorry. After no, parang nag-umpisa na si Zijan nga, parang oh my God, gumaganon. Pinipigil ko talaga, tapos katabi ko, may dalawa akong Sino yung katabi kaibigan. mo? May dalawa akong kaibigan na katabi, ganyan. So gaganon pa ako. Tapos nung hindi ko na kaya, sige na nga, tissue na ako, ganyan talaga. Kasi ano na ako, ganyan, sobrang tissue na. Tapos ayaw na tumigil, wag na nga, gaganon na dito yung ano ko. Tapos siguro after, so ang ganda ng kwento, ang ganda. Makikita mo kasi kung bakit kinailangang pumunta ng Japan. Hindi nila kailangang pumunta ng Japan kung meron naman mga oportunidad sa Pilipinas na ganun kalaki yung sweldo. Ba't nila kailangang pumunta, di ba? So, Correct. gobyerno yun eh. Oo, yung sistema talaga. Gobyerno yun eh. Sino mga OFW babies dito? O, di ba? Oo. Hindi na. Kung gugustuhin ba nila, gugustuhin ba nung nanay at tatay natin na ano, Tsaka na issue na yan before pa, di ba? Oo, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, issue pa rin natin hanggang siya. ngayon, issue siya. So, wala yung gobyerno talaga. Oo, hindi nung pinapanood ko nga siya, sabi ko, grabe, yung nangyayari sa mundo at sa Pilipinas, ang may kasalanan na ay gobyerno talaga. Oo. Tapos ito yung mga naghihirap. Tayo yung mga naghihirap. Yes. Grabe. Ang dami namang walang pakialam talaga ng mga Pilipino. Pero ang nadadamay, yung mga mahihirap. Kasi sa Correct. totoo lang, yung mga mayayaman, kahit naman hindi sila mag-participate sa activism, hindi sila magsalita, okay lang yun eh. Okay lang sa kanila. Actually, kahit sa mga sa atin, minsan kailangan ko nga rin i-check yung sarili ko eh. Na parang, Parang from time to time from time kailangan to time, siya. kailangan mo i-check yung sarili mo na parang gumagastos tayo. Okay yung life eh. Parang nag-work tayo, nagtrabaho tayo ng maraming taon para makapunta. Hala, naiyak na naman ako. Grabe kasi itong Grabe gobyerno talaga yung natin. Na talaga nila talaga. Oo. Sin pinagtatawanan, nung isang araw natatawa lang tayo sa pawenderamas ni Ni Bato, no? Di ba to? Pero parang after nung sa gabi, parang nakakatawa pa ba? Tapos umabot na ng CNN, ng Reuters. Diba? Parang wow, so proud to be a Filipino. Tapos wala lang sa kanila. Oo. Wala lang. May mga bumoboto at bumoboto pa rin sa kanila, pero hindi nila alam na sila yung apektado eh. Sila yung pinaka-apektado. Hindi yung middle class. Parang minsan nga mapapaisip ka na lang, parang yung education is talaga yung problema eh. Yung mga bumoboto pa rin sa kanila, gusto mo na talaga magagalit ka na talaga sa kanila. Dahil nga, meron namang mga resources para basahin, meron naman talagang may internet naman, nakakapag-internet naman sila para malaman ano ba yung totoo. Pero ganoon pa rin yung decision na pinupuntahan nila. Pero at the end of the day, bakit ba ganun sila mag-isip? Dahil nga, yung education sa atin ay nililimitahan yung mga tao para mag-isip ng tama at ng kung ano ba yung nararapat para sa atin. At kasi, kapag tumalino sila, hindi na sila iboboto. That is true. Kaya, imbis manatili na lang na bobo. Oo, kaya para at imbis least boto na pa rin pampatayo sila. ng mga school buildings, ibubulsa na lang nila yung pampatayo ng school buildings kasi gusto na lang manatiling bobo yung mga Pilipino. Tsaka mababait tayo as a nation. Yung ginawa ng Romania kay Ceausescu. So, background lang, siya. So, super dictator. Tapos, Nakakata yung super dictator. Super. Kasi may dictator, super dictator. May super junior, super Wow! sorry! First gen. Second gen. Sorry. Na-correct pa nga. So, basta, na siya, sobrang pagod na talaga yung mga tao. Pero sobrang ang galing niya eh. Strongman, ganyan. So, nag-speech siya, parang balkonahe. Tapos, yung mga tao, nasa mga bahay-bahay lang nila. So, pinapanood nila yung pero, siya, stage. Yes. Stage so nag-speech siya, tapos nagre-react yung mga tao na parang, sorry, i-correct nyo na lang pero based from memory to, kasi dapat ganito ginagawa talaga natin. So, nag-cheer yung mga tao, pero parang may namumuong faction na nakapasok doon sa malaking square, na nag-start silang mag-chant na against, Ceausescu. Tama ba? Ceausescu?
Ceausescu. Anyway, ito yung tamang spelling. C-E-A. Yun. Tapos naririnig yun sa crowd. Tapos si Kuya, Ceausescu, nagaganon siya. So makikita mo yung mukha niya na parang nagbago yung mukha niya kasi naririnig niya na may mga pakonti-konting Yes, kasi nag-chat hindi against. siya part ng stage. Yes, di siya. Oo. Pero sa mga bahay, nakikita nila yon. Tapos, nung nakikita na niya na parami na ng parami yung mga tao, umalis na siya sa balkonahe. Tapos, in so many words, pinatay siya on national TV. Ganon yung ginawa. On national TV. Kasi naka-on air sila eh. So, ganon yung ginawa ng mga tao. Even yung mga supposedly, mga allies niya, mga nagbabantay sa kanya, pinagkanulo. Mm. Pati yung asawa niya, pinatay on national on TV. At national hindi TV. pinatay na na tinurukan. Ay, pinatay talaga ng bongga. Oh. On national TV. Yeah. Ganon ang nangyari sa Romania. Hindi ko alam, pinalaki tayong mabait. Pero, Gino-joke ko nga nung isang araw, sabi ko, nakakatawa siya ngayon, nakakagalit. Feeling ko after a month, makakalimutan agad ng mga nakalimutan Pilipino. natin. Flood control nga eh. Yeah, wala Tsaka pa. guilty rin ako doon. Nakalimutan ko na yung parang nawawala talaga yung Nawawala eh. Nawawala. Siguro dahil nasanay tayo. Diba? Nagluklok pa nga tayo ng anak ng diktador eh. Yes. Anyway. Oh. Ayun. So yun, yung Midnight Going back to Girls, Midnight Girls. Pero yun yung mapapaisip ka talaga eh, na parang hindi naman nila kailangang Oo eh. gawin to. Nag-aaway-aaway yung apat, kasalanan yan yung president. Oo. Pero totoo. Diba? Tapos yung pa-end, medyo humupa na yung iyak ko. Ah. Tapos pagdating ng ending, nung nagro-roll na yung credits, Ay! grabe ulit yung iyak ko. Yung iyak ko, ikaw na muna kasi naiyak ulit ako. Hindi, ano ba? Sinabi ko to sa iyo eh, yung nung napanood ko yung The Loved One. Sabi ko, sarap gumawa ng pelikula ulit nung napanood ko yung The Loved One. Tapos, itong Midnight Girls, ganun uli yung na-feel ko. Iba yung epekto ng mga pelikula ni Ate Ai sa akin. Kasi, nagkaroon ako ng falling out with film recently. So, nung last year nga, yung anong tawag doon? Nag-surf? Ano yan? Hindi. Last year, may kasama akong dalawang friends, tapos kami, na Europe. Oo. Tapos yung nag-Barcelona, ganyan. Tapos na-feel ko na nagka-quarter life crisis ako at that time. Or midlife. Midlife na yan mo? Midlife. Minsan kasi 25 ba ako last year. Hanggang 130 years old ka, batingin. Nag-midlife crisis ako last year. Tapos, I think yun yung time na, para first time ko yun ma-feel na nakakaramdam ako ng falling out with filmmaking. Na parang yung pagnood ng pelikula, nalulungkot ako. Yung ganun. Hala, naiyak ako. Oo. Go. Para akong pag nanonood ako ng pelikula or nag-uusap about film, nalulungkot ako. Hindi na siya masayang feeling. Oo. Kaya parang, Alam mo, te, buti hindi kita katabi. Sa totoo lang, baka hanggang umiiyak tayo. Tapos, nung nanonood na ako nung The Loved One, parang bumalik yung fire. Hala! Kasi parang parang yung pag tinatry kong nung nag-start, parang pag tinatry kong manood ng pelikula, tas sobrang ganda, iba yung na-feel ko dati as in, ang sarap sa feeling. Pero pag nitong nakaraan, as in nalulungkot talaga ako na parang ano ba ito na-feel ko? Ba't parang may something? Tapos kaya ako parang sabi ko, parang kailangan ko ata ng something na bago. Kaya ako nag-theater, ganyan. Sabi ko baka kailangan ko ng ibang kailangan gawin, pang fire ng passion, ganyan. Tapos nung napanood ko yung The Loved One, doon bumalik yung, okay, parang unti-unti bumabalik na yung love ko. Ano ba yan? Bumabalik na yung love ko for film, parang ganyan. Tapos itong Midnight Girls, parang shit. Tapos parang nung napanood ko ng Midnight Girls, parang, okay. Feeling ko ito yung ito na si Ikoy. Nagkaroon tayo ng Canto Roundtable with 3 directors. Si Direk Joey, si Direk Joel, tsaka si Inang. Tapos may isang sinabi doon si Direk Joel na parang nalulungkot daw siya na tumatanda na siya bilang director. Parang ang dami nang dumarating na mga bago, ganyan. Tapos sabi niya, isip ko ngayon, ano na ba yung purpose ko bilang isang tao at bilang isang director? Mapasok nga sa akin minsan sa isip ko, gaano ba ako talaga kahalaga sa lipunang ito? Huwag mo naman isipin yun. Nandito na tayo. Parang wala
pagkakataong gumawa ng mga bagay-bagay na gusto ko. Parang maraming pumipigil. Oo. Maraming dahilan kung bakit hindi mo magagawa. Latte, yung iyak ko noon. Talaga? Nung chinecheck pa lang natin, sabi ko, oh my God. Tapos parang, yun, nung napanood ko yung Midnight Girl, sabi ko, I think ito yung ano. Wala na iyak din ako. I think ito yung ano. Naman. Irene eh. Oo nga eh. Yung pelikula yan eh. Parang ang daming nasagot ng Midnight Girls Kunin ko yung tissue sa ah. akin. May tissue ako eh. Meron. Meron ko pala. Kinuha mo pala yung tissue natin. Yung Kanto Round Table. Ako yung nandun eh. Ako yung wala ako nun. Tsaka pumunta si Irene. Sinong nakapanood na nung Kanto Round Table? Yung Direct Joey, Oo. Joel. Di nandiyan sila Direct Joey, nandito kami ni Irene. Pumunta talaga si Irene kasi siguro kaming mga director, hindi na kami siguro masyadong nasa starstruck sa mga artista, pero sa mga kapwa director na ano. Yes. Nung nandun kami sa round table, sobrang oh my God, naiyak ako. Ikaw na ulit. Wala akong nasabi. Sabi ko lang parang, what What a journey it has been. And ang naisip ko lang nung habang nagsasalita sila, especially, kasi itong mga to, si Direk Joey, yes, lagi namin nakukuha. Si Inang, yung Si Inang. hindi talaga, bihira siya talaga mapa-oo. Na nagulat ako na bigla, dapat nga hindi pa siya makaka-yes, parang a few days before, saka pa lang siya nag-yes, saka namin ni-release yung yung schedule. Pero gusto talaga namin makuha si Inang kasi bihira nga siya. Tsaka si Inang siya. Si Olivia Lamasan si Olivia yun eh. Lamasan Oo. na pag panoorin niyo yung mga pelikula ni Inang, ang lakas talaga ng feminist voice. Nung panahon na ang mga namamayagpag na mga pelikula ay pelikula na ginawa ng mga lalaki. Nandun ang Minsan Minahal Kita, nandun ang Milan. Yes. Lahat ng lugar. Sino kayo kay Lea at Aga? Ha? Lea at Aga. Sana maulit muli. Sana maulit muli. Parang, sana maulit muli, si Aga yung pumunta kay Lea sa Longga. Yes. Ganun ka-feminist yung yung nagpunta si Lea sa sa San Francisco, naiwan si Aga dito kasi hindi maka-fit in si Lea sa pamilya ni Aga, di ba? Kasi yamanin, ganyan. So nandun si Lea, nag-LDR, ganyan. Oy, ikaw pumunta dito. Correct. Nagselos pa siya kay Cynthia. Kay- Si Cherry Pie Picache. Tapos sabi ni Hindi ako nagbago. Natauhan ako. Natauhan ako, Natauhan yun, ako, oo. sabi. Anyway. Si Cynthia. Oo. Laki na lang si Cynthia. Yeah. Sabi ni Leo sa Longga. Hindi ko lang masyado yung ending, pero yes. Yung ending sa Ortigas. Even Minsan Minahal Kita. Yes. Alam ko yung mga Gen Z ayaw nila kapag, kunyari, merong isang pelikula tapos it talks about, for example, transphobia. Sa start pa lang, nakikita nila sa trailer may transphobia. Hindi ko na ipapanoorin kasi transphobic film parang siya. sinasensationalize. Oo, mga or ganun. parang, or merong isang plotline na about cheating. Ayoko na yan. Oo. Tukol yun sa cheating eh. Nino-normalize Oo. eh. So, hindi na papanoorin yung buong pelikula. Pero sana hindi tayo ganoon mag-judge ng pelikula na dahil meron lang isang particular part of it sa trailer na hindi natin nagustuhan, hindi na natin papanoorin. Kasi hindi naman dahil nandun yun, ay yun na yung gustong sabihin ng filmmaker. Pwedeng kinakasangkapan lang niya yun para mapunta sa mas malaking issue. Parang Minsan Minahal Kita, tungkol siya sa cheating eh. Na parang kung sinabi ko na, ay, ayoko ng mga storyline na may cheating, hindi ako makakapanood ng one of the best Filipino films. Na Sinabi Minsan to Minahal ni Kita. Sir Ricky yung Q&A dito, na ang mga bagay-bagay ay hindi lang siya black and white. Yeah. May nuances sa mga bagay-bagay. Pero kasi kapag ang mga bagay-bagay ay naging black and white na lang, wala tayong magiging magagandang pelikula. Parang kailangan natin tanggapin sa buhay na yung mga desisyon natin sa buhay, hindi siya madaling yes or no lang. Yeah. Hindi siya madaling isipin na, madaling decision making na masama siya, mabuti siya. Kasi kailangan mong tignan ano yung nasa gitna, Yeah. yung nuances nun. Tsaka sa art, sa pelikula, depiction is not endorsement. Yes. Hindi Oo. dahil ganun yung pag-depict ng filmmaker, yun na yung gusto niyang mensahe. Kasi yun nga, pwedeng may transphobic character, pero hindi naman yun yung hindi naman yun yung naging journey Totoo. ng buong pelikula. Tapos ayaw nila ng mga cheating na pelikula pero love na love nila In the Mood for Love. Yes. Cheating yun Maganda lang yung pagkakailaw. Oo, Kung ganda. may filter. Aesthetic. Aesthetic. Oo. Pero cheating yun Cheating yun. Oo.
anyway, yung sa Midnight Girls, yung paano na, yung pa-end na ano, pareho tayo nang na-feel, kaya ako iyak ng iyak. Okay na ako eh. Tapos yung pagdating sa dulo, napatigil ka nun? napatigil na ako mag-iyak. Hindi ko alam kung ba't ako natigil umiyak. Feeling ko wala na akong tissue or nahiya na ako sa sarili ko kasi sobrang basa na talaga yung ano. Tapos nung pag-end, na lumabas na yung mga pangalan, ako, as much as possible, tinatapos ko talaga yung credits. Kasi, yun yung isa sa mga ano ko nung nagsa-start ako na parang wala na nakakita ng pangalan natin. Oh. Yung script ko, uy, wag mo na kayo umalis! Pangalan ko! Ganyan. So parang, tsaka even before, kahit wala pa ako sa industriya, pinapanood ko na siya. Tapos ngayon, pagbabalikan ko, shit, naalala ko si Miss Marivic Ong, isa sa mga LP. parang line producers. Parang sabi ko sa kanya, Miss Marivic, nakikita ko po yung pangalan niya. Gulat na gulat siya kasi parang wala naman nakakakilala sa kanya. Pero kilala ko po kayo. Kayo po yung mga line producer na nakikita ko sa mga ano. Kaya nung parang na-audio video lock ko na siya. Totoo, kapag nanonood kayo ng kunwari mga old films, like old films, mga classic, ganyan mga Got to Believe, o kaya Sana Maulit Muli, kapag pininigan niyo yung CBB, yung credits, may kita mo dun, andun si Inang, Oo, andun si Cathy Garcia, As AD, yun pa lang siya, Cathy oo. Garcia pa lang siya. Si Irene, script con Nakakatuwa. pa lang Oo, before. nakakatuwa. Don't give up on us, script con si Irene. Oo. Yung sa end, yun din yung na-feel ko na habang nagro-roll yung credits, ikaw na ulit. Hindi, ako, Bakit ganito? Naging Midnight Girls Bams. grabe, yung Hindi, parang iba talaga feeling ko, yung effect. siguro yun yung kapag mahiling tulad natin sa when you hear a song for the first time and it saves your life. Oo. Ito Ganun yung ka. ano eh, yung nga parang yung pinag-usapan natin, yung kay Chef Margarita Forrest. Yung umiiyak siya dahil may kinain siya, tapos naiyak siya. Parang, Hindi natin maintindihan. oo, na hindi natin maintindihan. Ba't siya umiiyak? Oo, naman ito ni Chef Margarita. Pero kapag yung sa Midnight Girls, oh my God, grabe talaga ang ganda ng pelikula. Ganda. Naisip ko lang, dahil nga parang yung nakwento ko nga na parang nagkaka-falling out ako with film, ganyan. Parang naisip ko kasi parang ang hirap maging queer filmmaker talaga sa Pilipinas. Kunwari, yung mga female filmmakers, parang andun na kayo, parang pinapanood kayo ng mga tao, mainstream or indie. Kasi parang, ewan ko, parang feeling ko may isang nangyari no na may pinitch ako, tapos parang yung comment ay maganda yung kwento, pero kasi queer siya. Ayun, parang, ayoko ko. Hindi na kita matulungan. Ikaw naman! Ako naiyak! Wala lang, ang ganda lang makapanood ng sobrang mahal kasi talaga namin. I think stop na natin. Ikoy! Sasabihin ng mga top pag bida-bida tayo. Bida-bida, hindi na ako tumatawa nito ah. Iyak na ako. Ah, Hindi, kasi siguro yung ano natin sa pelikula. Siguro ganun pag merong something na, ayoko sa mga brands dyan. Kailangan mo tapos yung ano. Pero hindi, ganun siguro na parang when you see a film na, uy, ikaw na. Naiyak ako. Ba't ganon? Irene na, nakakaloka ka. ang dami talaga na na Midnight Girls. Parang, yun nga, parang, so feeling, yung nangyari yun, parang sabi ko, shit, so, ano na lang yung mga kwento kong pwedeng gawin muna for now. Kasi nga, queer yung characters na ginagawa ko, parang ganyan. It's parang, tapos parang, Birthday. birthday blues pala. Tapos parang, yun nga, parang nagre-reality check ako na parang, so, kung hindi ko pa pwedeng magawa yung mga kwento na gusto kong gawin, ano yung pwede ko pang ikwento, ganyan. So, nung napanood ko yung The Loved One, yung Midnight Girl, sabi ko, feeling ko kaya pa naman. Parang, laban, parang yung lagi sinasabi sa pelikula, parang laban lang, ganyan. Tapos parang, okay, Jody, laban lang. Okay. Okay, parang ang dali lang yan eh. Pero yan, parang feeling ko, ang dami talagang in-unlock na emotions ng Midnight Girls sa akin, as a person, as a Filipino, and as a filmmaker. So, thank you, Ate Ai. Yeah. Pag ito di nyo ba pinanood Yeah. Actually, yung nag-roll yung credits, umiiyak pa rin ako. Ang hirap na, lalo pag siguro tumatanda ka na at
feeling mo ang dami mo ng ibang bagay na ginagawa. Pero sa core mo, you're a filmmaker. Pero, are you still a filmmaker if you don't make films? Ano nangyayari? Mami! Pero siguro yung iyak ko din doon, part ng iyak ko ay, hoy! Ano nangyayari? May Uy, kukwento. bakit ganun? Ba't ako naiyak? Pero okay lang. Basta feeling ko, May parang Devil dami Wears kasi Prada pa. nangyari Kunti nito. na yung Devil Wears Prada. Ano na? Laki na ng kinita nila eh. Kaya nga, anong tawag dito? Tsaka hindi naman tayo sinipot ni Anne Hathaway. Oo nga, Anatomy gigil ako sa'yo. Tama talagang basher ako. Dahil siguro apart din doon ay nakaka-proud. Okay. Yan, naalala ko Nakaka-proud na. as a friend and as a... Hindi, parang nag-agree ako dun na parang, kasi nung bata-bata pa tayo, 20s. Wow! Oo, Nung nag-start pa lang gumawa ng pelikula. gumawa ng pelikula. As in, punong-puno ko talaga ng passion. Na parang, okay lang, gagawin ko to kahit wala akong sweldo, wala akong... Kasi for the arts, ganyan. Pero kapag habang tumatagal, na ganun at ganun siya, wala ka nakakuha ang support, parang minsan napapagod ka na lang. Na parang, nasa tama pa bang path? Nasa tama ka pa bang landas ng pinili mong karera? So, parang naalala ko lang, kasi parang, di ba, I think sa IKEA episode natin to, yung nagpataro reading nga tayo. Tapos sinabi kasi doon nung nagpataro reading ako, sinabi ni Nola sa akin na may mangyayaring, di ba naalala mo yun? Yung Feb ba, sabi niya, or March, basta parang yung first half or parang first quarter ng year ko, magkakaroon ng pinaka-nakakalokang bagay sa buhay ko. Ganyan. So, tapos hinihintay ko siya. Sabi ko, ba't hindi dumarating? Natatakot na ako. Ganyan. Tapos nag-rehearsal na ako for VLF. Tapos parang nung nag-rehearsal ako for VLF, parang doon ko na-feel na yung unti-unti bumabalik yung love ko for creating. Tapos may isang beses lang na parang may lumapit na feeling ko na na fan, ganyan. Dito sa cafe noon, parang galing akong rehearsal, ganyan, tapos bumisita ako dito, tapos may dala siyang book nung 100 Filipino films, basta may ganun. Tapos hinahanap ka, tapos sabi niya, kailan po darating si Director Net dito? Ganyan, magpapasign po sana ako, chuchu. Sabi ko, di ko lang sure. Tapos, Kala ko siniraan mo ba ako? inisip ko rin yun eh. Tapos sabi niya, sige po. Sige, direct, papirmahin ko na rin po sa inyo to, yung General Luna. Sabi ko, hindi ako yung director niyan. Tapos sabi niya, oo nga po, kaso wala po kasi kayong film dito. Tapos parang wala. Wala bang I'm the kailan? Tapos parang ko, no. Tapos parang, kwento ko yun sa best friend ko. Tapos sabi niya, oh my God, iyak ako. Tissue. Ito meron pa. Tapos kwento ko yun sa best friend ko. Tapos sabi niya, ala! Di na kita talaga matulungan mo. Iyak din ako eh. Go. Kinito mo sa best friend mo because... Tapos kwento ko siya. Kinito mo because... Tapos sabi niya sa akin, nasa Taiwan na ako nito. Sabi niya sa akin, alam mo, you have to stop measuring your success sa paano tinitingnan society ang success. Tapos yun na, okay na ako ulit. Tapos nakakatawa yun kasi parang hindi yung exact eh. Basta ang ganda ng pagkakaano nung best friend. Medyo matalino rin naman yun. Tapos sobrang bored ko nun sa Taiwan. Chinat GPT ko. Sabi ko, kinapi-paste ko. Sabi ko, is she right or what? Tapos sabi ni ChatGPT, tama naman. Siyempre in Pero Tagalog, English. okay. Sabi niya, tama naman siya, medyo harsh lang. Sabi niya?
Pero yan, parang feeling ko yun yung sinasabi nung Reed na ito yung medyo nakakaloka. Kasi grabe talaga yung, basta ang lala lang ng mga nangyari ng mga panahon na yun. So parang feeling ko na-survive ko na yun, yung sinasabi nung Reed. Yun, yung buong Feeling ko, ano na yun. oo, yung buong dalawang linggo. Ang huling Huling dalawang dalawang linggo. Oo, pero yun nga, parang going back to Midnight Girls. Actually, hindi kasi tayo nagre-review eh. Yung sabi ko sa'yo, Oo. dapat nagre-review tayo. Kasi Oo nga eh. may unwritten code kasi syempre among filmmakers na why would you review each other's films eh? Hindi ka makakapagsabi ng masama. Oo. Pero pwede tayo mag-review ng mga pelikula na sobrang gusto natin. Yes. Just to share our love. Yes. To other people. Oo. Yun, parang yun lang naman. Parang yung iba talaga yung feeling ko kapag nag-birthday or kaya nag-50th birthday si ate ay, yun yung sasabihin ko sa tribute, ganyan. Na parang grabe talaga yung ginawang epekto ng Midnight Girls nung pelikulang yun sa akin. Yeah. Tsaka siguro nakaka-proud as a Oo, friend. Oo, nakaka-proud. Ako yung wala natatapos no? Parang yung Midnight Girls, parang doon, yung lahat ng mga thoughts ko before yung gabing yun, parang doon nasagot na parang ito yung, may power pa rin yung pelikula. Hindi lang para sa isang tao, kundi para sa isang society, sa isang community. Tsaka Tapusin mo yan, te! actually, isang sinabi ko nung habang nagro-roll yung pelikula, sabi ko, shit, Ganito gumawa ng pelikula. ganito gumawa ng pelikula. Mm. Ayoko na, tapusin mo na nga. Pero mahirap kasi siguro makakagets ito yung mga gumagawa ng art, mga artists, mga, songwriters, For sure, marami filmmakers, pa rin writers. magsasabi na hindi maganda yung pelikula. Oo, Meron pakyo yan. kayo. Oo. So, nagandaan kami. Oo, kasi nga. Mahirap maging artist na kailangan mo mag-create, pero mahirap siya. Kasi dadating ka talaga sa point na go-question mo bakit mo pa to ginagawa. Pwede namang may ibang bagay kang gawin. Actually, isa yung reason kung bakit sinabi ko kay JP, once a week na lang tayo muna mag-release ng podcast. Kasi filmmakers tayo, JP. Di tayo, kahit wala naman kaming ginagawang pelikula, syempre, twice a week kami nagre-release ng podcast, nagre-record kami ng madami. So, yung podcast, nag-enjoy talaga natin kasi. Na-enjoy namin yung pagpo-podcast. Yung paggawa ng pelikula, masakit kasi siya eh. Masakit Yung siya. paggawa ng podcast, ang saya lang niya. Parang kahit papanoorin namin, nagawa na, i-edit, papanoorin namin, sobrang saya, tumatawa ako habang parang pag nirelease, nagbabasa ako ng comments, tawan-tawa. Love your own lang. Masaya siyang gawin. So parang feeling ko, inaano natin parang ayaw nating harapin yung pain of making a film. Pero ang podcast kasi instant gratification siya eh. Pag ni-record mo, after 1 week, i-edit, i-release. Pagka-release, nakikita mo agad yung comments. Pag pelikula, hindi months, maybe sometimes years of making it. Tapos saka mo palang ipapalabas. Tapos pag pinalabas mo, shit, ba't ganito yung pagkakagawa ko? Tapos pag hindi pa nagustuhan ng mga tao, it's a very heartbreaking process. Pero kapag nakakapanood ka ng mga pelikulang maganda, like tuloy mo na. Midnight Girls. Or other films. Maraming ganyan para pelikulang napanood ako na parang hindi na siya level na, shit, ang ganda niya kasi ganito, ganyan. Parang, lang siya, oh my God, this is cinema. And, tapusin mo rin yun. Iba pa rin yung epekto. Siguro bumabalik ako sa kung paano ko minahal yung pelikula before. Kailangan natin gumawa ng pelikula. Kasi hindi siya na napipilit. Yeah. But yes, please watch Midnight Girls. Di ko alam kung magiging ganito yung minsan OA lang talaga kami, pero OA kami sa pag-iyak. Pero feeling ko, dumating kasi siya sa time na may pinagdadaanan ka na about sa dumating siya, ako, pinanood ko siya na parang ganito nga gumawa ng pelikula. Pinaalala ni Irene na ganyan gumawa. Naalala ko rin kasi nung natalo si Lenny, yung election, nandun tayo sa HQ noon. Oo. Tapos, sabi mo? Sabi ni Ate Ay, parang, Ano yung sabihin mo? Ano yung sabihin mo? Naposes. Magkakasama tayo nun. True. sabi niya, napapaisip ako kung sa nangyayari ngayon, may power pa rin ba yung ginagawa natin mga pelikula? Yun. Bakit?
Bakit? Pero totoo yan, mapapaisip ka talaga eh. Kasi hindi naman essential yung ano eh. Pero ito eh, pwede pa rin pala. Hindi ko alam kung ano yung mga nagiging comments sa mga taong nakakanood. Pero, syempre, OA lang to. Pero, you have to understand that we're coming from, from a place of parang hopelessness. May isa pang layer, parang hopelessness as a Filipino. But also, hopelessness as an artist and as a filmmaker. Pero, kailangan lang talagang tuloy-tuloy na gumawa at lumaban. Kaya importante talaga yung audience eh. Minsan parang yung filmmaker, pagkatas niya gumawa ng pelikula, talagang sobrang pangit ng nagawa ko. Parang walang filmmaker yung nagsabi, marami naman. Marami sila. Pero the self-aware ones would kailangan say, minsan i-grounded tong mga to eh. Oo. Pangit yung ginawa ko, ba't ganyan? Pero pag meron nakakanood nung pelikula tapos merong epekto sa kanila, parang shit, it was worth it. Parang lahat nung mga... lahat... Tapusin na nga natin, wala na tayo iba nasabing bago. Naging Midnight Girls memes. Yes, true. And also, I think, pelikula memes, fashion memes, yes. Yeah. Babalik ka dun sa mga dinesisyonan mo, mga bagay na, mga dahilan kung bakit pinili mo yung pelikula. Yeah. Pinili mo yung bagay na ang hirap mahalin. Ang hilig-hilig natin pumili ng mga bagay na ang hirap mahalin. At ng mga taong ang hirap mahalin. Pero kasi minsan, dadating yung pagkakataon na mahirap mahalin yung isang bagay, pero mamahalin ka niya pabalik. Hindi lang natin alam kung kailan. Kailan. At sa paanong paraan. Yes. Yeah. But yes, watch Midnight Girls. Watch Midnight Girls. Kasi papalabas pala natin to June na, no? Oo. Kasi kailangan talaga na, dahil nga dun sa nangyari sa Senado, parang mas tutok na yung mga Pinoy sa ayaw nilang manood ng sine, ganyan. So, kailangan lang. Next time na yung Devil Wears Prada. Naiyak ka sa Devil Wears Prada? Oo. Mami, naiyak din ako. Ano problema natin? May problema ata tayo. Grab. So, may spoiler alert Kasi nandun si Lady Gaga. Lumabas si Lady Gaga, parang, Uy! Ganon. Tapos yung katabi ko, hindi niya kilala si Lady Gaga pag hindi siya si Lady Gaga. Pag hindi siya naka-McQueen. Pag hindi siya, So parang, tapos hindi siya Bex. So parang nung lumabas si Lady Gaga, hindi nakaganon. Tapos lumabas si Lady wala siyang reaction. Parang yung mga ibang bakla sa ganon. Mami, tapos saan ka umiyak doon? Yung sa... spoiler alert eh. Siguro naman by this time Para napanood ba? na nila. Basta- Hindi na nila spoiler alert. Nung na-reveal na... Sa dulo! Grabe yung iyak ko doon! You have always been my girl or something like that. Oh my God! Grabe! Sobra yung iyak ko! Sabi ko, Stanley Tucci, oh. Tsaka patuloy eh! Tapos na yung pelikula Mark eh. safe na eh! Grabe yung linya na yun. Sobrang, it's parang, oh my God, umiyak ako. Sobrang iyak ko dun sa part na yun. Hanggang dulo na rin. Pero ang ganda ng Devil Wears Prada, I think ito yung tama yung decision. Kasi may nabasa ako na si Meryl Streep hindi siya gumagawa ng sequel talaga. Yung Mamma Mia kasi yun yung 2, parang cameo lang naman siya doon. Pero never siyang gumawa daw talaga ng sequel. So itong Devil Wears Prada 2, sobra. Pero ang ganda niyang sequel talaga. Yeah. Kasi kahit kung hindi mo napanood yung first film, hindi niya ipapamukha sa'yo na left out ka. Kasi yung mga breadcrumbs nung first film, parang nandun siya, pero hindi siya in your face, parang, hindi mo napanood yung first film, ganyan. Tsaka ang ganda nung paano grinound yung story sa panahon ngayon. Yung estado ng publication, ng journalism, 'di ba? Ng ethics, yes. Tapos sa nangyayari ngayon, 'di ba? Parang sino bang nagko-cover dun sa Senado? Ano ba mga vlogger? Mga influencer ba? Mga journalist yun nandun. Isa pang sobrang, syempre yung isang isang iconic line ay, you're not a visionary, you're a vendor. You're a vendor. Sabi ko ay. Pero hindi ako doon na pero may isang simpleng linya akong, hindi naman ako naiyak, pero parang umano siya sa akin. May May sinabi tama. nasa kotse sila ni Anne Hathaway, si Meryl Streep. Sabi nag-explain siya, ang sabi ni Meryl Streep, I love working. Kasi parang ngayon siguro, parang hindi maganda yung tingin sa hustle culture eh. Na pag workaholic ka, bakit hindi? Dapat work-life balance. Pero I love working. Ako, yeah,
gusto ko talaga nag-work. Kasi yung work ko, ay, siguro different sa atin kasi yung work ko, yun yung passion ko eh. I mean, kunyari ito, yung podcast, this is work. But I love doing it. And pelikula is work, but I love doing. Hindi ko siya nasa-separate. So, nung sinabi ni... So, parang kunyari mga tao pag sinasabi na, mayan, workaholic mo, I take pride in being a workaholic. Because pelikula is life, and pelikula is my work, and I take pride in working for film and for podcasting or writing, ganyan. So, nung sinabi ni Meryl Streep, sabi niya, I love working. 3 words. Parang, shit. Si Meryl Streep yung nagsabi. Na-validate. Validate ako. Tsaka nakakatuwa yung yung ginawang Lord character eh. kay Andy na, at ilang taon na siya doon? 38? 40s na, no? Na parang at that age, wala siyang asawa, wala siyang anak, nagkatrabaho siya. Ang saya. Wala lang. Ang ganda lang ng mga... Ang sarap gumawa ng pelikula. Ang sarap manood ng Sarap pelikula. manood ng pelikula. Ng magandang pelikula. Ng magandang pelikula, Ng magandang syempre, pelikula. oo. Ito yung last ko kasi hindi pa napanood. Project Hail Project Mary. Hail Mary, hindi pa nga. Sino nakapanood ng Project Hail Mary? My God, iyak din ako! Alien! Alien! Hindi ako nakarelate. Walang mata, walang bibig, walang kamay. Naiyak ako! Papanood ko pa lang! Huwag kang Alien eh! Hindi nga nagsasalita. Di ba nga dun sa... Nagsalita, naiyak ako. Iyak Yung ba ako yung may- naiyak. Oo, ma! Bato siya! Bato! Parang dun sa Everything Everywhere. Iyak ako, ma! Iyak ako. Ang ganda ng Project Hail Mary, guys. Ilang weeks na siya sa sinihan. Nung nanood ako, ang dami pa ring tao. Pa rin Sana nanood. ganun din sa Oo. Midnight Girls. Yes. Iba pa rin. I mean, iba pa rin yung feeling ng pag nanonood ng magandang pelikula. At saka pag nakakarinig ng magandang kanta, Kanta, libro. makabasa ng libro, makakanood ng isang play. So clap. Clap for all the artists. Yes. And always support Filipino art. Yes. Yun na lang. Not just film, no? Mapapelikula, kanta, libro, painting. Yeah. Kasi kailangan yun ng ating mga kaluluwa. True. Okay. Ayun. Hindi na natin to. Isang malaking, isang malalim na hinga. Yes. Oo. At mahigpit na yakap para sa lahat. Isang mahigpit. Ano na? Okay, Juday. Oo. Anyway, yes. Ayan, Yes. thank you guys. Thank you, Maraming guys. salamat. Ayan, pasensya na. Magtatawanan lang dapat. Ang ikukwento ko dapat yung nangyari sa akin nakakatawa sa Taipei eh. Ako wala ko talagang naisip na ikwento. Pero anyway. Okay, But salamat thanks, guys. Thank you, thank you. Ayan, papasukin na si Ikoy.